Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Bilang isang anak at breadwinner ng pamilya, may mga panahon na dahil sa sobrang pagod sa araw-araw ng pagtatrabaho, may pagkakataon na mapapaisip ka na lang kung may hangganan nga ba ang mga responsibilidad mo sa iyong pamilya. O patuloy mo pa rin papasanin ang obligasyon na iatang sa iyo. At tuluyan na lang isasantabi ang mga pangarap mo para sa iyong sarili. Tawagin niyo ako sa pangalang Karen. 33 years old at kasalukuyang nakatira sa Caloocan City. Panganay ako sa 3 magkakapatid. Mula nung high school pa lang ako ay iniwan na kami ng tatay ko at sumama siya sa kabit niya. At dahil sa nangyari, nagkaroon ng matinding depresyon ang nanay ko. Naging dahilan rin ang depresyon niya para malulong siya sa mga bisyo, gaya na nga lang ng pag-inom ng alak at pagsusugal. Kaya hindi rin nagtagal ay naubos ang savings ng nanay ko at natanggal rin siya sa trabaho niya. Mas lalo pang nalulong ang nanay ko sa mga bisyo niya. Dumami na rin ang mga pinagkakautangan niya ng pera. May mga pagkakataon na rin na lumilipas ang isang araw na hindi kami nakakakain dahil sa kawalan ng pera at naputulan rin kami ng kuryente at tubig. Sobrang awang-awa ako sa mga kapatid ko ng mga panahon na yon. Kaya naman nagpasya ako magtrabaho para makatulong ako sa nanay at mga kapatid ko. First year college pa lang ako nung nagpasya ako na magtrabaho. Pinagsabay ko ang pag-aaral ko at pagkatrabaho. Sa umaga ay estudyante ako at sa gabi naman kung ano-ano ang mga trabaho ang pinapasok ko. Gaya na nga lang ng pagiging waitress sa karinderya, pagtitinda ng mga iba't ibang produkto at kung ano pang trabaho ang mahanap ko. Pero hindi ko pinabayaan ang pag-aaral ko noon. Kahit sobrang pagod at puyat dahil sa pagtatrabaho, dahil na rin sa kagustuhan kong makatapos ng pag-aaral. Ngunit hindi na sapat ang perang kinikita ko sa mga gastusin sa bahay at school ng mga kapatid ko. Ayaw ko naman rin na huminto sila sa pag-aaral dahil pareha silang nasa high school at yung pangalawang kapatid ko naman ay malapit ng mag-college. Kaya naman second year college ako nung nagpasya akong huminto para makahanap pa ng ibang trabaho para hindi huminto sa pag-aaral ang mga kapatid ko. Kahit gusto ko mag-aral noon, pero ako na lang ang inaasahan ng aking pamilya at lahat ay gagawin ko para sa kanila. Para maibigay ko lang ang kanilang mga pangangailangan. Ate Karen, Oh, Carlo, bakit gising ka pa? 11 PM na. Maga pa ang pasok mo bukas. hindi kasi ako makatulog pa ate. Oh, bakit hindi ka na naman makatulog? Baka naglalaro ka na naman ng cellphone mo, ha? Ganito kasi na ate. Hindi pa kasi ako kumakain eh. Nagutom na ako. Bakit hindi ka pa kumakain? Bago ako umalis kanina, binigyan kita ng pambili ng pagkain nyo, di ba? Yun na nga ate. Bibili na sana ako ng pagkain kanina. Kaso, kinuha ni mama yung perang binigay mo eh. Ha? Siya na daw ang bibili ng pagkain. Kaso, hanggang ngayon, wala pa rin siya. Kanina pa siyang tanghali umalis eh. Alam mo ba kung saan pumunta si mama? Lumabas ako kanina para hanapin siya. Tinanong ko rin siya sa mga tindahan sa may kanto kung napansin nila dumaan si mama pero ang sabi ni Aling Cora, nakita daw niya si mama kasama si Tita Percy. O kung kasama niya si Tita Percy, malamang yun, dumayo na naman sila sa sugal. Malamang Ay, yun nako. ate. Nagsugalan naman sila. Kakabigay ko lang sa kanya ng pera. Pati ba naman yung pambili ng pagkain kukuhanin din niya? Sa susunod ha, kapag may binigay ako sa yung pera, wag mo nang ibibigay kay mama, okay? Hindi ko naman talaga dapat ibibigay kay mama. Oh. Kaso, baka magalit naman yun sa akin kapag hindi ko binigay eh. Ay, naku naman, Diyos ko naman. Si mama talaga.
O sige na, pero next time, kapag tinanong niya kung may pera ka, sabihin mo wala kang pera. Naintindihan mo? Oo, ate. Itatago ko na kay mama yun. O sige na, kawawa ka naman. Nalipasan ka na tuloy ng gutom. Dapat nangutang ka muna sa tindahan ni Aling Cora eh. Sabihin mo babayaran ko na lang pagka uwi ko. Yun nga. Pagpunta ko doon kanina, nangungutang sana ako ng dilatang sardinas. Kaso, hindi pumayag si Aling Cora. Kasi daw ang dami ng utang ni mama. Hindi pa daw nababayaran yung mga inutang niyang alak sa tindahan niya Sige na. Hayaan mo na. Pupuntahan ko na lang si Aling Cora ha. Bukas para matanong ko kung magkano na yung utang ni mama doon. Dapat pala rin tinext mo ko kanina para nag-out ako sa trabaho ng maaga. Ate, tinext kita kanina. Kaso, di ka naman nag-reply. Ha? Tinext mo ba ako? Ay, ba't wala akong nare-receive? Oh, wait, saglit. Nakapatay pala yung cellphone ko. Naglolo ko na kasi to eh. Dali na ring malobat. Magpalit ka na kasi ng cellphone mo. Sobrang tagal na yan sa'yo. Naku, wala pa nga akong pambili. Kahit paano naman gumagana pa to. O naku, anong oras na? Halika nga, samahan mo nga ako sa labas. Tingin tayo baka may bukas pa na karinderya para makakain ka na. Sige ate. Gutom na rin ako eh. Ma, nandito na pala kayo. Kanina pa raw kayo umalis Bakit ngayon lang kayo umuwi? Saan ho ba kayo galing? Ay nako, sunod-sunod naman ang mga tanong mo. Taig mo pa ang pulis Paano naman kasi ma? Kanina pa kayo hinihintay ni Carlo. Ang sabi niyo, bibili lang kayo ng pagkain. Pero ngayon lang kayo dumating. Nagsugal na naman po kayo. Ni Tita Percy, ano? Ano naman kung nagsugal ako, ha? Pinapakailaman mo na naman ako, ha? Ito na nga ang kaligayahan ko sa buhay. Ma, wala naman nadudulot na maganda yung pagsusugal niyo eh. Anong wala? Pag nanalo ako sa sugal, magkakaroon ako ng pera. Alam mo, kaya siguro ako minamala sa sugal kasi dahil sa'yo. Panay kontra ka kasi, kaya minamalas tuloy ako. Sinisino kayo, ma? Uminom rin kayo, ano? Naku naman, ma. Itigil niyo na nga yung mga bisyo niyo. Sabi niyo nung nakaraan titigil na kayo. Kaya humingi kayo ng pera sa akin. Kasi ang sabi niyo, ipampupuhunan niyo sa naisip niyong negosyo. Ano hong ginagawa niyo? Pinangsugal at pinanginom niyo lang ng mga kaibigan niyo. Teka nga lang ha, pinapangaralan mo ba ako, Karen? Baka nakakalimutan mo, ano? Nanay mo ko. Pera lang yun, ibabalik ko rin yun sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi lang kasi basta pera yun, ma. Pinagpaguran ko kasi yun eh. Sa panahon ngayon, ang hirap ho kumita ng pera. Aba, sinusumbutan mo ba ako sa mga perang binibigay mo sa akin, ha? Ang taas naman yata ng tingin mo sa sarili mo, ha? Porket ikaw ang kumikita ng pera dito, ginaganito mo na ako, ha? Ma, hindi ko kayo sinusumbatan. Karen, tandaan mo, ha? Malaki ang utang na loob mo sa akin kasi hindi kita pinabayaan nung maliliit pa kayo. Hindi ko kayo iniwan. Hindi gaya ng tatay mo. Ay nako, alam ko naman yun, ma. Concern lang rin po ako sa kalagayan nyo. Sa kalusugan nyo. Palagi kayong umiinom ng alak tapos madalas kayong magpuyat. Baka mapaano po kayo niyan eh. Di maganda. Nang mamatay na ako. Mawawala na ako sa mundong to para matapos na itong paghihirap na to. Ma, wag naman kayo magsalita ng ganyan. Ikaw kasi masyado kang pakialamera sa mga pinaggagawa ko sa buhay. Hayaan mo na lang ako sa gusto kong gawin. Pero ma, kasi naman, alam nyo kasi... Ate, hayaan mo na ate si mama. Hindi matatapos yung usapan nyo. Kilala mo naman yan si mama, hindi nagpapatalo yan. Ay, ma, lalabas lang po kami ni Carlo. Bibili lang kami ng pagkain. Isabay mo na rin ako, ha? Bilhan mo ako ng alak, ha? Ay nako. Ay saka nga pala, bago kayo umalis bukas, iwanan mo ako ng pera, ha? Ha? Mga kahit 3-5 lang. Ano ho? Kakabigay ko lang ho sa inyo ng pera, hindi ba? Saka ano hong gagawin nyo sa 3-5? May utang kasi ako sa Tita Percy mo eh. Kailangan ko mabayaran bukas yun. Kaso ma, yung pera ko dito, pambayad natin yun sa tubig at kuryente. Saka magpapadala rin po ako ng pera kay Chris. Kasi nag-text siya sa akin na ubos na yung allowance niya. Ay nako, ibigay mo muna sa akin. Tapos gawa mo na lang ng paraan yung sa pambayad sa bills na yan. Saka yung ipapadala kay Chris. Ma, baka pwede naman sa ibang araw na bayaran yung utang kay Tita Percy. Baka maputulan pa tayo niyan pag binigay ko sa inyo yung pambayad ko sa bills. Saka kawawa naman ho yung anak nyo kapag hindi ko rin napadalhan. Hindi ba pwede sa ibang araw?
Bukas na ba talaga kailangan yung pera? Pwede ba? Alam ko namang may ekstrang pera ka pa dyan eh. Kaya wag mo na idahilan na sakto lang yung pera mo dyan. Ako naman. Hindi ho ako nagdadahilan. Totoo naman ho yung sinasabi ko. Basta. Iwanan mo ako ng pera bukas, ha? Sige na ma, mag-iwan ako ng pera bukas. Sige ho, labas na kami. Sige. Yung alak ko, wag mo kalimutan. Opo. Ilang beses ko nang sinasabihan ng nanay ko na tumigil na sa mga bisyo niya. Pero sa tuwing sinasabihan ko siya, ay parati siyang nagagalit sa akin. Hindi naman ganito dati ang nanay ko. Mabait, mapagmahal, at maalaga siyang ina. Ngunit sadyang sobra siyang nasaktan sa ginawa ng tatay ko. Dahil na rin siguro ang pinalit sa kanya ay ang best friend niya noon. Kaya ang bisyo niya ay ang naging paraan niya para makalimutan at itago ang nararamdaman niyang sakit at lungkot sa mga ginawang pangangaliwa ng tatay ko. Ilang beses ko na rin binigyan ng nanay ko ng pangpuhunan sa negosyo. Naiisip ko kasi na baka pag may iba na siyang pagkakaabalahan ay matigil na niya ang mga bisyo niya. Yun nga lang, yung mga binibigay kong pera sa kanya, imbes na ipang negosyo, ay ginagastos niya sa pag-inom ng alak at sugal. Kaya madalas rin naming pag-awayan ay dahil sa pera. Dahil alam naman niya na pinaghihirapan ko ang mga binibigay ko sa kanya. Pero madalas pa siyang umutang sa iba at ako rin ang inaasahan niya na magbayad. Bukod sa mga gastusin sa bahay at sa tuition fee ni Carlo, kailangan ko rin padalhan ng allowance yung pangatlo kong kapatid na si Chris dahil sa probinsya siya nag-aaral. Kaya talagang nauubos agad ang sinasahod ko sa mga trabaho ko. Sa totoo lang, nakakaramdam na ako ng pagod dahil ako lang mag-isa ang kumakayod sa amin. Pero wala rin naman akong ibang choice kundi magtrabaho para sa pamilya ko. Oh, hi Brenda. Ay, Mars! Kumusta? Ang tagal na natin hindi nagkikita. Hindi ka dumadalaw sa salon ko, ha? Okay lang naman ako, Mars. Nabusy lang kasi ako sa work. Nako. Ang dami-dami kasing trabaho, Mars. Hindi ka magkanda o gaga. O total, nandito ka sa salon ko. Magpapagupit ka ba? Hindi ako magpapagupit. Ay, nako, alam ko na yan. Bakla ka? Mangungutang ka, no? Oo, sana. Sabi ko na. Kasi baka may extra ka pang pera dyan na pwedeng ipautang sa akin. Huwag kang mag-alala, babalik ko rin agad pag nakakuha ko na yung bayad sa akin sa isang trabaho ko. Magkano ba kailangan mo? Mga 4,000 sana. Wow! 4,000? Okay, sige. Papautangin kita ng 4,000. Pero Karen, balik mo na lang sa akin sa Sabado, ha? Mhm. Ito kasi yung pagbabayad ko sa in-order kong supply dito sa salon. Teka, asan na ba yung mga lapad ko dito? Ay, pera ko. Ito Salamat talaga, Brenda. Sakto naman sa Friday, makukuha ko na yung sahod ko sa isang trabaho. Makakapagbayad ako sa'yo agad. Naku, grabe. Salamat talaga, ha. Ay sus, walang anuman bakla. O sige na, gora-gora bells lang. Alam mo kasi naubos na yung yung sinahod ko kahapon. Ang dami kasing kailangan bayaran sa school ng mga kapatid ko sa mga bills. Na-short ako ngayon sa pera. Hoy! Ang dami-dami mong racket. Nasa-short ka sa pera. Kalokang bakla to. Buong barangay na ba yung binubuhay mo, ha? Loka-loka ka talaga. Alam mo naman na parehas na nasa college yung dalawang kapatid ko. Saka ang dami pang ibang kailangan. Yung mga babayaran ko na bills. Kaya hindi rin kasya yung kinikita ko sa mga trabaho ko. No? Grabe naman kasi, Mars. Ikaw lang mag-isang kumakayod sa inyo. Daig mo pa yung kabayo. Ay wala akong choice eh. Ako lang rin naman yung inaasahan nila sa bahay. Si Tita Linda ba? Panay bisyo pa rin ano? Ayoko yung bisyo na yan ha. Madalas ko silang nakikita magkasama ni Aling Percy. Ay nako, ano pa nga ba? Hindi niya kayang itigil yung mga bisyo niya. Kailan kaya magbabago yung nanay mo, no? Ewan ko, hindi ko na rin alam. Ay, nako bakla. Nasa 30 ka na pero pamilya mo pa rin yung inuuna mo. Minsan naman unahin mo yung sarili mo. Tignan mo nga yung itsura mo. Tsaka bells.
Alam mo, sa sitwasyon ko ngayon, hindi pwede. Ay, nako girl. Malalaki na naman ang mga kapatid mo. Pwede na rin sila maghanap ng trabaho para hindi ganyan na ikaw ang lahat. Mas gusto ko kasi na mag-focus sila sa pag-aaral nila. Saka, konting tiis na lang naman eh. Yung isang kapatid ko malapit na rin mag-graduate ng college yun. Ay, nako, buti naman. Malapit na graduate. Para naman ay makatulong sa mga gastusin nyo. Saka, hello, 33 years old ka na. Dapat nga ngayon may asawa at mga anak ka na. Kaloka. Gusto mo? Hanapan kita ng jowa. Ano ba gusto mo? Pinoy o foreigner? Hoy, ano ka ba? Ayoko pang mag-jowa. Saka wala akong panahon sa mga ganyang bagay, no? Kakaganyan mo. Tatanda kang tuyot. Sayang naman yung beauty mo. Masyado akong madaming responsibilidad ngayon, na kailangang unahin kaysa mag-boyfriend na yan. Confirmed! Tatanda kang dalaga, friend! Ikaw talaga, alam mo ha, kaysa jowa ang hanapin mo sa akin, baka may alam ka ng trabaho naman. Naghahanap ka pa ng trabaho? Kaya pa ba ng oras mo? Oo, kakayanin. Para madagdagan lang yung kinikita ko. Bayaran na rin kasi ng tuition sa school ng mga kapatid ko eh. Ay, work ka, girl. Yan ang ikakadedo mo eh. Hinay-hinay lang. Grabe siya. Hindi ako mamatay, no? Hindi pwede. Madaming umaasa sa akin. Sige, chichikahin ko yung mga customer ko at baka may alam silang extra racket. Pag meron, babalitaan kita agad. Okay, sige. Salamat, Brenda, ha? Wala yun, Marcy. Maliit na bagay. Small thing. Oh, yan na. May dumating ka ng customer. Sige, alis na rin ako. Salamat ulit sa pagkapautang sa akin, ha? You're welcome, girl. Ingat ka. Thank you. Alis na ako. Bye! Bye! Kahit 3 ang trabaho ko sa isang araw, ay hindi pa rin sapat ang kinikita ko. Dahil na rin siguro madami na kasing kailangan bayaran sa school ng mga kapatid ko. Lalo na kay Carlo dahil graduating na siya ng college. Buti na lang ay kahit papaano ay may mga kaibigan ako nalalapitan sa tuwing nagigipit ako. Kaya talagang binabayaran ko agad ang utang ko kasi alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera. Matagal na kaming magkaibigan ni Brenda. Nagtrabaho pa ako noon sa salon niya at doon kami naging close. Madalas niyang sabihin sa akin na unahin ko naman minsan ang sarili ko. Siguro dahil nakikita niya na puro trabaho lang talaga ang ginagawa ko at wala akong time para sa sarili ko. Aaminin ko, may mga pagkakataon na naiinggit ako sa mga kaedad ko. Yung ibang kilala ko kasi may maayos na buhay. May mga naipundar na. May mga asawa at anak na rin. Habang ako ay wala pa ring ipon at kahit todo kayod sa pagtatrabaho ay hindi pa rin sapat para sa mga gastusin sa araw-araw. Wala pa rin sa isip ko na mag-boyfriend o mag-asawa dahil na rin siguro sa obligasyon ko sa aking pamilya. Sa araw-araw, trabaho at bahay lang ako. Hindi ko magawang umalis kasama ang mga kaibigan ko o kahit mamasyal ay hindi ko magawa dahil wala na rin akong oras at iniisip ko na rin na sayang ang magagastos ko. Kaya naman mas pipiliin ko na lang pumasok sa trabaho dahil at least ay kikita ako ng pera at may pangdagdag ako sa mga kailangang bayaran. Uy, Carlo! Halika dito. Tinan mo yung binili ko. Tinan mo, dali. Ano ba natin? Ano ipapakita mo? Ay nako, ito bumili ako ng cellphone. Wow! Ang ganda naman ng cellphone mo! Ang ganda, no? Nako, mura ko lang nabili yan. Buti naman ate, bumili ka na. Kasi yung luma mong cellphone, sira-sira na yun eh. Ate, baka naman, bilan mo rin ako ng cellphone sa susunod. Oo, sige. Pag nagka-extra ako, bibilhan kita. Ate asahan ko yan ha. Oh, ano ba yung pinagkakaguluhan nyo dyan magkapatid ha? Ma, tingnan mo, may bagong cellphone si ate. Ano? Bumili ka na cellphone? Oo ma. Aba, mukhang mamahalin yata yan ha. Nako, hindi ho. Second hand lang to. Second hand, bumili ka pa ng cellphone. Kinakapos na nga tayo sa pera. Bumili ka pa ng luho mo dyan.
Hindi ko naman ho binili ito dahil sa gusto ko lang. Nasira na ho kasi yung cellphone ko kaya bumili na ako. Sus, nasira. Kakakita ko pa lang sa'yo na ginagamit mo yun nung nakaraan eh. Wala na yun, ma. Chinarge ko kanina pero ayaw na magbukas. Saka kailangan ko rin naman po ito dahil sa trabaho ko. Abay, kahit na. Pwede mo naman ipaayos yung luma mong cellphone ha. Dapat hindi ka na lang bumili ng bago. Sinubukan ko na rin hong ipaayos yun. Pero mahal rin hong magpagawa, ma. Mas okay nang bumili ng bago kasi ganun din naman ang gagastusin ko eh. Ako, mga dahilan mo Karen ha. Napakamaluho mo talaga. Ako? Kailan ho ba ako naging maluho? Ngayon na nga lang po ako bumili ng gamit para sa sarili ko eh. Hindi na ho ba pwedeng bilhan ko naman yung sarili ko kahit minsan? Masama po ba yon? Ay nako, wala naman kaso kung bumili ka. Pero ang problema, ang dalas mong sinasabi sa akin na wala kang pera sa tuwing hingi ako sa'yo. Magkano lang naman ang binibigay mo sa akin, hindi ba? Tapos ngayon bumili ka ng bagong cellphone mo. Kahit walang-wala na akong pera, binibigyan ko pa rin kayo, ma. Kahit alam kong gagamitin mo lang yun sa vision nyo eh. Ano? Ano sinasabi mo dyan ha? Mabulong-bulong ka pa yan? Wala akong sinasabi. Ay nako ha. Ang sama na nga ng araw ko, natalo ako sa sugal. Tapos bibisitin mo lang ako? Ay nako, nakakain na nga lang. Ay, ano ba naman to? Ano bang pagkain? Hindi pa ho ako nakakaluto, ma. Kanina pa ako dito sa bahay ha. Hindi ka pa nagluluto. Anong oras na? Pagkakalikot ng cellphone niya, inuuna mo dyan. Nagpahinga lang rin naman po kasi ako. Kakadating ko lang po dito sa bahay. Alam mo, ikaw na bata ka. Ang dami mo laging dahilan. Manang-mana ka talaga sa magaling mong tatay. Mga ganyang pagsagot-sagot. Nagpapaliwanag lang naman po ako, ma. Saka pwede niyo naman akong tulungan sa mga gawaing bahay o kahit man lang sa pagluluto. Hindi po yung puro ako na lang yung gagawa. Aba, parang pinapalabas mo ngayon na wala akong kwenta rito ha. Ano, mabigat ang tingin mo sa akin ngayon? Ha? Aray ko, ma! Bitawan niyo naman yung kamay ko. Nasasaktan ako eh. Ma, tama na po yan. Ay nako, kung hindi lang kita anak, pinutol ko na yan dila mo para hindi ka na dumadaldal ng ganyan. Ate, okay ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Ano ba tinitingin-tingin mo dyan, Karen, ha? Magluto ka na. Pakasama mo pa tumingin-tingin dyan. Opo. Tutulungan na kita ate magluto ha. Huwag mong tulungan yung ate mo, ha? Kaya niya na yan. Hilutin mo na yung ulo ko. Halika rito, dali. Ate, Sige na. Okay lang ako dito. Sumunod ka na kay mama. Ano na, Carlo? Pumunta ka na rito. opo ma. Ito na po. Aaminin ko may mga pagkakataon na nagtatampo ako sa nanay ko. Dahil madalas naman sila ang inuuna ko pag may mga gusto at kailangan silang bilhin para sa kanila. Minsan na lang ako bumili ng gamit para sa sarili ko, pero parang pinaparamdam pa ng nanay ko na hindi ko deserve yun. Hindi naman ako maluho sa sarili ko. Sa totoo lang, kahit may mga gusto akong bilhin ng mga gamit, pero nanghihinayang akong gumastos. Iniisip ko kasi na ilalaan ko na lang sa mga kailangan bayaran sa bahay. Ganun talaga siguro kapag ikaw ang breadwinner ng pamilya. Mas uunahin mo ang iba kesa sa iyong sarili. Nakikita ng pamilya ko at ng ibang tao na okay lang ako. Na kinakaya ko pa lahat. Pero hindi nila alam paggabi at mag-isa na lang ako. Nilalamon ako ng lungkot at hindi ko mapigilang umiyak. Naiisip ko, bakit? Bakit nasa akin lahat ng obligasyon? Pwede ba ako magpahinga muna at ako naman muna yung unahin ko? Parang wala nang katapusan yung nangyayari. Pagod na rin ako. May pagkakataon na rin na gusto kong saktan ng sarili ko at mawala sa mundo para matapos na lahat ng paghihirap ko. Gusto ko nang sumuko pero naiisip ko pa rin ang pamilya ko. Na kapag nawala ako, paano na sila? Kaya kahit ganun ang nararamdaman ko, sinasabi ko na lang sa sarili ko na kaya ko to. Hindi ako pwedeng sumuko at kailangan kong maging matatag para sa pamilya ko. Excuse me, miss. Yes po. Yes, ma'am. Alam mo ba kung saan dito sa grocery store yung section ng mga milk? Yung sa gatas po. Dun po sa may dulo, tapos kaliwa kayo, ma'am. Okay. Thank you, miss, ha? Sure. Teka, parang familiar ka sa akin.
Karen? Ikaw si Ana? Oo, ako nga to, si Ana. Naku, hindi kita namukaan. Lalo ka kasing gumanda eh. Nako, hindi naman. O, kamusta ka na? Ay, ito, okay lang naman. May asawa at anak na. Ay, wow, congrats. Kasama mo sila ngayon? Oo, nandyan sila. Kasama ko sila ngayon. Inaantay lang nila ako sa may labas. Eh, ikaw, kamusta ka na, Karen? Ayos lang naman ako. So, dito ka pala nagwo-work. Oo, dito ako nagtatrabaho. Alam mo, madalas ako dito nag-grocery eh. Pero ngayon lang kita nakita. Kasi bago lang rin ako dito. Kakastart ko lang last week. Kaya pala. Ikaw, anong work mo ngayon? Isa ka na bang ganap na teacher? Oo, professor na ako ngayon. Oh, wow, professor. Ang galing mo naman. Uy, congrats. Salamat. Mm-mm. Alam mo, Karen, ang tagal na nating hindi nagkikita at nag-uusap, no? Mm-mm. Eh, paano naman kasi bigla ka na lang hindi nagpaparamdam eh. Nagulat na nga lang kami noon. Hindi ka na nag-enroll ng second sem. Tinitext at tinatawagan ka nga namin para kamustahin ka eh. Eh kaso parang nagpalit ka na ata ng number. Eh ano bang nangyari sa'yo? Sorry kung hindi na ako nakapagsabi sa inyo ha. Kinailangan ko na kasing huminto sa pag-aaral noon. Eh hindi ko na rin kasi kaya yung gastusin sa school. Kaya yun. Bakit naman? Eh di ba scholar ka naman noon? Parang miscellaneous na lang yung babayaran mo, di ba? Oo, kaso, ayun, mas kailangan ko na mag full-time sa pagtatrabaho kasi ako rin yung nagpapaaral sa mga kapatid ko eh. Ayoko naman silang huminto sa pag-aaral, kaya ako na yung nag-decide na mag-stop na lang. Ganun ba? Pero natuloy mo naman yung pag-aaral mo. Hindi nga eh. Hindi na ako nakabalik. Oo, sayang naman. Nung panahon natin, di ba, isa ka sa mga honor student. Hindi mo ba naiisip na bumalik sa school? Para matuloy mo na yung course mo kung education pa rin yung gusto mo. Minsan, naisip ko na mag-aral ulit kaso... Ayun, eto, ang tanda ko na 'di ba para bumalik pa sa school, saka nakakahiya rin. Parang too late na para sa akin. Uy, hindi. Ano ka ba? Ba't ka mahihiyang bumalik sa pag-aaral? Saka hindi pa too late, no? Wala naman sa edad yan eh. Kahit nga mga 50 or 80 years old ka na, pwede ka pa rin bumalik sa pag-aaral mo. Alam mo, yung panahon ngayon kasi iba na. Ang daming ng bully, ang daming nakukutsa dahil diyan. Naku, wag mo silang pinapansin. Kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, igaw mo lang. Huwag kang papaapekto sa iba. Kung yun yung gusto mo naman gawin, di ba? Sa bagay, tama ka. Uy, salamat ah. Naku, wala kang dapat ipagpasalamat sa akin, no? Igaw mo na yan. Ituloy mo na yung pag-aaral mo ulit. Sige, pag-iisipan ko. Pero sa ngayon kasi, alam mo yun, wala pa akong budget para makabalik sa school eh. Teka ha, bigla akong naisip. Kasi sa school na pinagtatrabahuhan ko ngayon, nag-a-accept sila ng scholar. O baka gusto mong itry. Kaya mo naman makapasok dun eh. Sige, kaso, Ano ka ba? Grab mo na yun. Sayang din. Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? Pero sige, ganito na lang. Kung kapag 100% sure ka na, sabihan mo ko para ma-endorse kita kaagad. Okay? Okay, sige. Balitaan na lang kita. Uy, salamat ah. Naku, wala kang dapat ipagpasalamat. Teka, ito pala yung calling card ko. Para makontak mo ko. Sige. I-text na lang kita ah. Sige, abangan ko text mo ha. Oo. Pero ituloy mo na yung pagbabalik mo sa school. Para din naman sa'yo yun eh. Saka doon din naman ako nag-work, kaya makakasama mo ko. Kaya pag-isipan mong mabuti ha. Sige. At saka, oo nga pala, next week, magkikita-kita kami ng mga blockmates natin. Baka gusto mong pumunta. Siguradong matutuwa yung mga yun kapag pumunta ka. Next week? Hindi ko sure kung makakasama ako sa inyo eh. Bakit naman? Anong oras ba out mo dito? Igabi pa naman yun eh. 6 p.m. yung out ko. Kaso kasi may isa pa akong trabaho at night shift naman ako dun. Ganun ba? Naku, sayang naman. Minsan lang naman yun, baka pwede ka mag-leave. Sige, tingnan ko kung makakapag-leave ako, ha? Sige, basta ha, try mo na makapunta. Kapag makakasama ka, sabihan mo ko, susunduin na lang kita para sabay na tayo pumunta sa venue. Sige. Text na lang kita kapag pwede ako. Okay, sige. Okay, antay ko yung update mo ha. Una na ako ha.
Sige, salamat ulit, Ana. You're welcome. Basta i-text mo ko, doon tayo mag-usap about sa school. Tsaka get together ng mga blockmates natin. Sige. Bye, Karen. Bye! Ingat ka! Salamat. May mga pagkakataon sa buhay ko, nakakaramdam ako ng pagod sa araw-araw na pagkatrabaho. Minsan, gusto ko magpahinga kahit isang buong araw pero hindi ko magawa. Dahil nanghihinayang naman ako sa mababawa sa sahod ko. Kaya hindi ko mapigilang maisip, ano kaya ang buhay namin ngayon kung hindi nagloko at umalis ang tatay ko? Siguro ay okay pa rin ang nanay ko. At maayos ang buhay naming pamilya. Siguro rin ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at may maayos na trabaho ngayon. Naalala ko rin, nung bata ako, ang dami kong pangarap. Pero lahat ng yun ay hindi nangyari. At unti-unti na rin naglaho ang pag-asa ko na matutupad pa ang mga pinapangarap ko noon sa buhay. Nung makausap ko si Ana, biglang nanumbalik ang pangarap ko dati na makapagtapos ng pag-aaral. Noon ko pa naiisip na mag-aral ulit pero nag-aalangan ako dahil na rin sa edad ko at pakiramdam ko ay huli na rin para bumalik. Pero sinabihan ako ni Ana na hindi pa naman huli ang lahat at wala naman sa edad yun. Ilang linggo ko rin pinag-isipan ang tungkol doon hanggang sa napagdesisyonan ko na ulit na mag-aral. Naisip ko kasi na ito na rin yung tamang pagkakataon dahil patapos na rin naman ang isang kapatid ko sa kolehiyo. Saka kahit na mag-aral ako ay makakapagtrabaho pa rin ako ng part-time. Sobrang saya ko sa naging desisyon ko. Sinubukan ko rin mag-take ng exam para sa scholarship at nakapasa ako. Noong mga panahon na yon, nabuhay ulit ang kumpiyansa ko sa aking sarili at ang pag-asa na yon na ang simula para matupad ko pa ang iba ko pang pangarap sa buhay. Bakit nandito ka pa sa bahay? Hindi ka pa umaalis? Di ba maaga trabaho mo? Gising na pala kayo, Ma. Hindi po ako papasok ngayon sa trabaho. Bakit naman? Anong meron? Sayang naman yung sasahurin mo ngayon kung a-absent ka lang. May kailangan lang po kasi akong asikasuhin ngayong araw, kaya nag-absent na lang ako. Pero kapag maaga ako natapos, sige ho, makakapasok pa rin naman po ako sa panggabi kong work. Ano ba yung aasikasuhin mo na yan? Teka, ano ba yung mga papel-papel na yan sa lamesa ha? Mga forms po to. Pupunta po kasi ako sa school ngayon after kong mapilapan tong mga to. Teka, ano bang meron sa eskwelahan ni Carlo? Hindi po, Ma. Pupunta ako sa papasukan kong school. Mag-e-enroll kasi ako ngayon. Sasabihin ko po sana sa inyo kagabi kaso tulog na kayo eh. Teka lang ha? Ang aga-aga? Kung ano-ano pinagsasabi mo, Karen? Ma, babalik po ako sa pag-aaral. Bakit po kayo tumatawa? May nakakatawa ho ba sa sinabi ko? Ay naku, kambata ka. Ano naman pumasok din sa kokote mo at gusto mo mag-aral ulit, ha? Ma, matagal ko na rin naman pong gustong bumalik sa pag-aaral. Saka, sakto naman na rin na po na gagraduate na rin ng college si Carlo eh. Ang tanda-tanda mo na. Babalik ka pa sa pag-aaral? Saka, kahit hindi ka naman nakagraduate, tingnan mo naman no. Nakakakuha ka naman ng trabaho Wala naman po sa edad kapag gusto ulit mag-aral ng tao eh. Aba, hindi ka ba nahihiya sa mga magiging classmate mo? Halos kaedad na ng mga kapatid mo yung mga yun Saka yung isang kapatid mo na si Chris, isang taon pa bago makagraduate. Saan ka ngayon kukuha ng pera? Magtatrabaho pa rin naman po ako. Pero part-time nga lang. Magkano lang ang kikitain mo pag nag-part-time job ka? Paano naman yung mga gastusin sa bahay? Ma, wag na kayong mag-alala, okay? Gagawan ko naman po ng paraan yun eh. Saka, sakto naman na ilang buwan na lang gagraduate na rin si Carlo ng college. Kapag nakahanap siya ng trabaho, may makakatulong na rin siya sa mga gastos sa bahay. Ay nako, iaasa mo na naman sa kapatid mo yung mga gastusin. Ikaw ang ate rito. Dapat, ikaw ang tumulong sa mga kapatid mo, hindi yung ikaw ay magpapabigat. Kahit na mag-aral naman ako, Ma. Hindi naman ako pabigat sa inyo Saka naisip ko, mag-iipon po ako ng mga pangpuhunan para, alam nyo, makapagtayuman lang tayo ng maliit na tindahan. Kahit dyan lang sa may gilid ng bahay natin. Doon natin ipwesto. Sige. Sino naman ang magbabantay mo ng tindahan?
Alangan namang ako. Oo, sana ma. Malaking tulong na rin po yun para sa mga kailangan natin sa araw-araw, di ba? Ay, nako. Seryoso ka ba riyan, ha? Tingnan mo nga. Ang tanda-tanda ko na. Ako pa ang pagbabantayin mo ng tindahan na sinasabi mo, ha? Naku, Karen, tigil-tigilan mo ako dyan, ha? Pati ako aabalahin mo pa. Talaga bang seryoso ka na mag-aaral ka ulit? O baka binibisit mo lang ako? Opo, nakapag-decide na po ako na mag-aaral ako ulit. Matagal ko naman na po itong gustong gawin. At sa tingin mo ba, magagamit mo yung pag-aaralan mo, ha? Ay nako, Karen, 30 anyos ka na? Wala ka namang mapapala dyan. Gusto ko lang naman pong tuparin yung pangarap ko na makapagtapos ng college. Eh, ilang taong ka na makakapagtapos niyan? Ngayon nga kahit bata pa at college graduate, nahihirapang makakuha ng trabaho eh. Ikaw pa kaya na matanda na? Alam mo yung pangarap mo, wala kang mararating dyan. Lagay mo yan sa kokote mo, ha? Kaya kung ako sa'yo, hindi ko yan itutuloy. Magsasayang ka lang ng oras at pera dyan. Balik-balik sa pag-aaral, isang malaking kalukuhan. Oh, ano yan? Ay nako, ba't ka umiiyak dyan, ha? Ano? Nare-realize mo na ba na tama yung mga pinagsasabi ko sa'yo, ha? Ang sakit lang kasi ng sinabi niyo, ma. Pero hindi pa naman huli ang lahat para gawin ko yung pangarap ko. Sana naman suportahan niyo naman ako kahit minsan lang. Paano naman kita susuportahan? Ha? Imbes na magtrabaho ka, sasayangin mo lang yung oras at pera mo dyan sa pag-aaral na yan. Abe, magugutom rin lang tayo lahat sa gagawin mo eh. Ayoko na hanggang dito lang ako, ma. Saka kapag makatapos naman ako, mas maganda yung makukuha kong trabaho, di ba? Paano ka nakakasigurado riyan, ha? Eh pagkatapos mo ng kolehiyo, matanda ka na. Wala rin silbi ang diplomang yan. Wala naman po sa edad yun eh. Ay nako, Karen, makinig ka nga sa akin, ha? Kung ako sa'yo, hindi ko na yan itutuloy. Ang dami-dami mo nang ang racket at trabaho, tapos sasayangin mo lang. Kahit ano pang sabihin nyo, itutuloy ko yung pag-aaral ko. Ito na nga lang yung tanging bagay na gusto kong makamit para sa sarili ko eh. Sana naman po huwag niyong maliitin o i-discourage ako sa pangarap ko. Sana suportahan niyo naman ako sa gagawin ko. Ay naku, napakadrama mo. Nagpapakatotoo lang ako sa'yo, Karen. Kasi nakikita ko pa lang ngayon, wala kang mararating dyan. Lalo lang tayong maghihirap. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka nakikinig talaga sa akin. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Akala ko ay matutuwa at susuportahan ako ng nanay ko sa naging desisyon ko sa pagbabalik ko sa pag-aaral. Pero hindi pala. Hindi ko akalain na ang mismong nanay ko pa ang siyang mangungutya sa pangarap ko. Sobra ako nasaktan at na-down sa mga sinabi niya sa akin. Bumaba ang kumpiyansa ko sa aking sarili noong mga panahon na yon. Noong mga oras na yon, wala akong ibang malapitan para masabihan ang nararamdaman ko. Nagdadalawang isip na rin ako kung tama nga ba ang naging desisyon ko na bumalik ng pag-aaral ng kolehiyo. Kaya naman pumunta ako sa simbahan at nagdasal. Doon ako nalinawan at mas naging sigurado sa naging desisyon ko. Na-realize ko na hindi pa huli ang lahat sa akin. Baka kaya at magagawa ko pa ang mga pinapangarap ko sa buhay. Kaya naman kahit alam kong magagalit ang nanay ko, ay tinuloy ko pa rin ang aking pag-aaral. Nung una, medyo nahirapan ako dahil siguro ay ginagamay ko pa ulit ang mga kailangang gawin sa school at sinasabay ko kasi ang pagkatrabaho. Pagod man ako, pero masaya ako dahil nagawa ko na ang matagal ko nang gusto. Ano na naman bang nangyayari? Bakit nagwawala na naman si mama? Naghahagis naman ng mga gamit sa bahay. Carlo! Ate, Carlo! buti nandito ka na. Hindi ko alam kung paano papatigilin si mama sa pagwawala niya eh.
Ano bang nangyari? Bakit ba nagwawala na naman siya? Lasing siya nung dumating tapos wala pang 30 minutos naghahagis na ng gamit tapos narinig ko yung pangalan ni Papa Okay, sige na. Dito ka na lang muna. Ako nang bahala kay Mama. Sige ate. Ma! Ma! Aba. Nandito na pala yung magaling kong anak. Bakit ngayon ka lang? Ha? Galing akong school, Ma. School. Talagang tinuloy mo pa yan. Ay nako. Di ka na nakinig sa akin. Ganyan na ganyan din yung tatay mo noon. Hindi nakikinig sa mga sinasabi ko sa kanya. Yun na naman ang namana mo. Ma, magpahinga na kayo. Lasing na naman kayo. Alam mo, Karen, tinititigan ko yung pagmumukha mong yan na aalala kong walang hiya mong tatay. Lasing ka lang, Ma. Matulog na kayo. Sige na, akin na. Tutulungan ko na kayo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Kaya kong tumayo mag-isa. Ay, ano ba? Sabi ko sa'yo, kaya kong tumayo mag-isa, hindi ba? Ma, hindi na nga kayo makatayo ng maayos. Sobrang kalasingan nyo eh. Lasing, Dali na kayo, lasing. dali na. Ma, bakit niyo ba kinukuha yung bag ko? May pera ka ba rito? Ha? Bigyan mo nga ako. Bibili pa ako ng alak eh. Hindi na, Ma. Wag na. Wala na rin ho akong pera. May binayaran kasi ako sa school. Sabi naman kasi sa'yo, di ba? Tigilan mo na yan. Wala na nga pera, di ba? Mas inuuna mo pa yung plintik na pag-aaral na yan. Hindi ka na mag-aaral. Ma. Hindi ka na babalik sa eskwelahan. Akin na yan. Ma, anong gagawin niyo dyan sa mga gamit ko sa school? Bakit nilalabas niyo yan sa bag ko? Ma! Tama! Ito mga gamit mo. Ma! Libro ko yan. Kailangan ko yan eh. Ano, ha? Mapapakain ka ba nitong mga to? Ha? Nagsasayang ka lang ng pera at panahon mo. Pwes, hindi ka na talaga mag-aaral. Ma! Hindi na kita papayagan na ituloy mo pa tong kalokohan na to. Hindi na! Ma! Akin na yan, Ma! Sa'yo na yung mga gamit mo. Saksak mo sa baga mo. Pero hindi ka na mag-aaral. Isirain ko tong uniform mo, ha? Ma, wag. Ha? Ma! Lumayo ka nga sa akin! Lumayo ka! Tama na! Akin na kasi yan! Ano ba? Akin na nga yung uniform mo na yan. Isirain ko pa yan ng tuluyan yan eh. Ma! Bakit niyo ba ako ginaganito? Ano po bang masama kung mag-aral ako? Anong masama kung gawin ko yung gusto ko? Ba talaga tinatanong mo pa sa akin yan? Dahil dyan sa pagiging makasarili mo. Simula nung nag-aral ka, ano nang nangyari? Ha? Mas lalo tayong nagipit sa pera. Dahil sarili mo lang niyang iniisip mo. Ako? Ako yung makasarili. Oo, baka sarili kang bata ka. Kung merong makasarili dito, Ma, ikaw yun. Simula nung iniwan tayo ni Papa, high school pa lang ako nun, Ma. Pero anong ginawa niyo? Pinabayaan niyo kaming mga anak niyo! Nagpatalo kayo sa emosyon niyo eh. Nung una naiintindihan kita. Alam ko na nasaktan ka ng sobra nung iniwan tayo ni Papa. At nung sumama siya sa kabit niya. Pero imbis na maging malakas kayo para sa amin na mga anak nyo, anong nangyari? Nagpadala kasi kayo sa depresyon nyo. Ano, nalugi yung negosyo natin? Lahat ng savings na naipon nyo, napunta lahat sa bisyo nyo. Kahit sobrang hirap sa akin ang nangyari sa pamilya natin, nagpapakatatag ako, Ma. Kaya kahit high school pa lang ako, nagtrabaho na ako para hindi tayo magutom at magpatuloy pa rin yung mga kapatid ko sa pag-aaral nila. Akala ko magiging ayos lahat eh. Akala ko makakabangon tayo sa lahat ng nangyari. Pero hindi pala. Mas nalulung kayo sa bisyo nyo. Yung responsibilidad na dapat kayo yung gumagawa, ako. Ako yung sumalo eh. So ano, sinusumbatan mo na ako? Ha? Porke nag-aaral ka ngayon, ginaganito mo ako. Nagmamalaki ka na kaagad. Hindi, Ma. Sinasabi ko yung totoong nangyayari. Sa ilang taon na nagsakripisyo ko para sa pamilya natin. Siguro naman, deserve ko na unahin naman yung gusto ko, di ba?
para sa buhay ko. Hindi lang puro para sa inyo. Ako naman muna. Yung mga pangarap ko naman yung iintindihin ko. Paano naman kami? Ganon-ganon na lang ba yun? Naapektuhan kami ng mga pangarap na pinagsasabi mong yan? Kulang na nga yung pera na binibigay mo sa akin eh. Pera, yan! Pera! Kaya ayaw nyo na mag-aral ako dahil sa lintik na pera na yan. Yung perang pinaghihirapan kong kitain. Pero anong ginagawa nyo dun? Saan nyo ginagamit? Sa sugal. Pang-inom nyo ng alak. Minsan nga pakiramdam ko hindi nyo na ako anak eh. Kasi wala kayong konting appreciation kahit konti lang sa lahat ng ginawa ko. Anong tingin nyo sa akin, bangko? Na magbibigay sa inyo ng pera o kaya katulong dito sa bahay? Minsan nga hindi nyo ako kinamusta kung okay pa ba ako? Kung ano bang gusto ko sa buhay? Kahit pangarap ko na lang, hindi nyo ako tinanong. Wala kayong pakialam kasi selfish kayo, ma. Huwag mo sa akin masisisisi kung bakit nagkakaganyan ang buhay mo ngayon. Kasalanan lahat yan ng papa mo. Huwag niyong sisihin si Papa sa lahat ng nangyari sa atin. Oo, sige, may kasalanan siya. Pero kung may sisisihin dito, kayo yun, ma. Kasi hindi kayo nagpakananay sa amin. Kasi masyado kayong makasarili. Makasarili kayo, ma. Ako pa ang mas nagpakananay sa mga kapatid ko. Sana pala sumama na lang kami kay Papa para... Walang hiya kang bata ka! Kung gusto mo doon sa papa mo, sige! Sundan mo siya! Kung mahahanap mo! Ang kapal ng pagmumukha mo! Pasalamat ka sa akin! May bahay kayong tinitirang na magkakapatid! Hindi kayo mga palaboy! Kung hindi dahil sa akin, wala ka dito sa mundong to! Nakakapagod ka na, ma. Hindi ko na kaya. Kung gusto niyong malugmok habang buhay dahil sa mga nangyari sa nakaraan, sige lang. Pero hindi ko nahahayaan yung sarili ko na hatakin yung pababa. At pigilan ako sa mga pangarap ko sa buhay. Sa tagal ng panahon ng pagsasakripisyo at pag-intindi ko sa inyo, ayoko na. Tama na. Mahal ko kayong pamilya ko. Pero ako naman muna. Sarili ko naman muna ang uunahin ko. Sa lahat ng nangyari, alam ko na may ibang tao ang manghuhusga sa naging desisyon ko na iwanan ang obligasyon ko sa pamilya ko. Para unahin naman muna ang sarili ko at ang mga pangarap ko. Maraming magsasabi na sobrang selfish ng ginawa ko. Pero sana maintindihan nyo kung gaano kahirap ang sitwasyon ng breadwinner sa isang pamilya. Lahat ng hirap at sakripisyo ay gagawin mo para sa kanila. Lahat ng pagod ay kakayanin mo, maibigay mo lang sa kanila ang maayos na buhay. Pero ang kapalit naman nun ay ang iyong sariling plano at pangarap. Mahal ko ang pamilya ko, pero pagod na ako. Ilang taon ko ring napabayaan ang sarili ko. Deserve ko rin naman na ayusin at unahin ang sarili kong buhay at gawin ang mga gusto ko. Sa ngayon, hindi pa rin kami nagkikita at nagkakausap ulit ng nanay ko. Pero nakausap ko ang mga kapatid ko. Sinasabi nila sa akin na tinakwil na ako ng nanay ko at matindi pa rin ang galit niya sa akin dahil sa ginawa kong pag-alis sa amin. Sa totoo lang, may mga pagkakataon na gusto kong bumalik sa amin. Pero naiisip ko yung dahilan ko sa pag-alis ko na kailangan ko munang buuin muli ang sarili ko para unti-unti kong makamit ang mga pangarap ko. Kahit nagdesisyon akong iwanan ang obligasyon ko sa pamilya ko, pero ginagawa ko rin naman ito para sa kanila. Kasama pa rin sila sa mga plano ko sa buhay. Umaasa ako na darating rin ang araw na maiintindihan ako ng nanay ko at mapapatawad niya ako sa ginawa ko. Na balang araw, magkakasama muli kaming pamilya pero sa ngayon, sarili ko muna ang uunahin ko. At para naman sa mga breadwinner na katulad ko, alam ko nakakaramdam ka na ng pagod dahil parang wala ng katapusan ang obligasyon at mga nangyayari sa buhay mo. Pero sana, wag mong kakalimutan na deserve mo magpahinga
At deserve mo rin na unahin ang sarili mo. Huwag ka sanang mawala ng pag-asa na darating rin ang araw na masasabi mo rin na, ako naman muna. Hanggang dito na lang ang aking sulat. Maraming salamat sa pag-ere ng aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Karen. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.